Una po, sa boarding house, tumalon po siya sa bintana nung nakitang andun na ako. Nisuporta ng mga anak niyang hindi siya nagpadala. Hindi naman pwedeng buruhin ko yung sarili ko dahil sa bagay na ganyan na nakipag-iwalay. Siya yung nag-decide na hiwalay na. Ang dating dito parang nimurder na ako ng gusto eh. Gaano na po kayo katagal na kasal po nitong si Reynaldo? 21 years. Ilan po ang inyong anak na? 5 na po. 5. Kailan po nagsimula na malaman niyo pong babaero po si Mr.? Ano po, year 2014. Doon po siya nag-umpisa. Tapos after that po, kung baga nakiusap naman po siya sa akin hanggang kami na naman. Tapos nung year 2016 na naman, may panibago na naman siyang babae. So ibig Yun nga sabihin, po yung pangalan ay Roslyn Del Llorente, taga Valenzuela. Yung sa- una po, pinatawad ko na po, yung pangalan po noon, Charmy Malombres, taga Buhi, Paskang. nung nalaman mong may babae, talagang Nagkaanak pa nga po siya doon, 2. Nakipagbati pa rin siya sa akin na kung pwede daw, pasensyahan ko daw, nakikingi ng tawad. Pero pinatawad ko siya, after that, panibago na naman. Paulit-ulit na lang po ang ginagawa niya. Tapos hanggang ngayon, may latest na naman. So pang 3 po ito. Iba na naman po. Opo. Hindi lang pang 3 po. Kasi sa Facebook po, nagpapaano siya, single po. Tapos Matindi. marami po siyang nalolokong babae. Ito ay nahuli mo na kasama ni Mr. or Ang nahuli ko lang po 2. Yung iba po sa messages. paano niyo po nahuli itong dalawang ito? Nagpanggap po akong kapatid po. Tapos nag-amin naman po. Yung latest ngayon, nag-amin po. Nagmamahalan po kami anya ni Ray. Tapos nagkikita po anya kami. Nasa ano po, phone, lahat po doon yung messages ng babae. Ito Sabi na- ko, naiwan po kasi yung cellphone dito, kapatid ako ni Ray, kaano-ano mo siya. Yung sagot nung reply nung babae, boyfriend ko po siya, nagmamahalan kami. Yun ang sabi nung girl. may yung pangalan po niya, Jessa Gonzaga. Jessa Gonzaga. Yun yung Latest ngayon. latest ngayon. Nahuli niyo po through text lang. True text. Pero hindi Pero mo yung po- dalawa, naaktuhan ko po talaga. Naaktuhan mo. Ano po yung pinaggagawa nila? Magkasama po, dinala pa niya sa bahay ng kapatid niya, yung babae. So nahuli mong magkasama. Yung una po, sa boarding house, tumalon po siya sa bintana nung nakitang andun na ako. Yun, nagkaanak sila ng 2. Pumuntang Maynila, nisuporta ng mga anak niyang 5, hindi siya nagpadala. Yung kapatid lang yung nag-aano sa mga anak. Yung babae, pinalo ko Sa po. galit nyo dahil ganun yung Pagpalo nakita ko mo. po, hinarangan niya yung babae, yun. Tapos, kinabukasan nun, umalis na sila sa boarding house. Sabi niya, siya mismo ang nagsabi sa messages po, may communication pa sila at saka yung second niyang kabit. Kasi nakikita naman po sa Facebook. Kaya sabi ng anak ko, huwag ka na nga niya dyan kay Papa. Alam mo naman yung paulit-ulit na lang. Parang ano na lang sa kanila, parang wala lang na. Kasi nasanay na sila, umpisa pa, bata pa sila. Ganun na talaga si Papa nila. Sa ngayon, nagdesisyon na talaga ako na suporta na lang kasi paulit-ulit lang naman. Tapos, yung anak ko, sinabihan, mag-graduate. Sinabihan pa niyang, huwag ka nang mag-graduate kasi wala na siyang perang maibigay. Ganun po. Pagdating sa mga party, lagi siyang present. Pagdating sa pa-swimming, ganyan, present siya. Pero para sa mga anak niya yung about sa education, wala. Ano po yung trabaho ni Mr.? Matanong ko lang Ano po. po, security guard. Magkano naman po yung sinisweldo ni Mr. Bilang security guard? Sa 15 days po, 9,700. Sa 9,700 na yan, dati po, ilan po yung Sa naibibigay sa inyo? 9,000, dati po kasi nagkuha siya ng lisensya. Binigay lang po sa mga anak niya 2,000. Tapos yung iba dun sa kanya kasi maglalakad daw siya ng lisensya. Di, tapos na po yun. Ubaya ko na lahat na pera dun sa kanya. Tapos, nung sunod na pagsahod, sabi na naman niya, may mga babayaran daw siya. Tapos binigay dun sa anak niya, 2,000 na naman nung pagsahod naman ulit. Tapos nalaman na yung anak ko may mga babayaran sa school, yun nakabigay siya ng 4,000. Katulad po ngayong na buwan, nagpalya po. Kasi yung pinadala niya ngayon, yun yung para nung last month, nasabi niya, pinahiram doon sa katrabaho niya. Pero wala naman palang pinahiram. Kasi pig-warningan ko na po siya na tumigil na siya sa pambabae, mga malalaki na yung anak mo, pero hindi pa rin talaga po tumitigil. Wala daw siyang paki. Nagmamalakap kang pupunta na daw siyang Maynila. Malakian niya ang Maynila, hindi niyo niya kumahanap
Nasa text niya yun. Diyan pa nga po nakatago sa akin. Po, Ma'am Catherine, nasa kabilang linya ng telepono ang iyo pong asawa na inirereklamo, si Sir Reynaldo Peñaflor. Magandang hapon po, Sir Reynaldo. Ma'am, good afternoon po, ma'am. No comment na po ako, ma'am. Ayaw ko rin po mag-back reply niyan. Ayaw ko po. Opo. No comment lang po ako, ma'am. Opo. Ano po masabi niya po yan, ma'am? Ang tanong, nahuli ba ako niya? Tapos na yan, isyong yan. Na-dismiss na nga sa kaso yan, ma'am. Kasama Isa kanya, yan tariwa na dito. naman. Sige, Mrs., kausapin mo si Mister. Kasama yan dito dahil sa pambabae mo. Doon na ko ninyo in-stress maigi. Ang pangalan po, Charmy Malombres, taga Tambu, Buhi. Yan po yung ngayon, ma'am. Nagpanggap po akong kapatid. Reply sa akin, nagkikita po kami niyan. Oh, Sir. Dito po sa cellphone, makikita. Ma'am, no comment ako, ma'am. Kasi di ko No kilala comment yung kasi tao gawain yan eh. mo. Eto, may mga dala-dala si Mrs. na mga letrato dito. Sino po yan, nanay? Na mga nasa Mga- picture. Ito Ma'am, po si mga Charmy kinuha sa Facebook Malombres. yan, ma'am. Ito po si Roslyn Bellorente. May anak rin tong 5. Dito sa Charmy Malombres, may 2 siyang anak. Ganito po yan, ma'am. Di ba po, nung nahuli niya kami, nakipag-iwalay siya, di ba? O siyempre, nakipag-iwalay, hindi naman pwedeng buruhin ko yung sarili ko dahil sa bagay na ganyan, na nakipag-iwalay. Ang rason mo, ayaw mo maburo, kaya naghanap ka ng iba. Siya yung nag-decide na hiwalay na. Ito po bang pakikipaghiwalay sa iyo ni Mrs. ay legally separated or verbal lang po? May pirmahan kami sa dati, barangay. Dati pa yun, nilagi naman paulit-ulit. Pero Ganyan alam mo lang. po, niyo po sir, nakasal po kayo ni Mrs. Problema po niyan, pa iba-ibang babae. Siyempre, ako ang magkakasakit na niyan eh. Sinasabihan niya akong may lalaki daw ako. Saan ang ebidensya? Saan ang lalaki? Yung cellphone ko po, nag-i-inquire lang po yun. Sabi niya, lalaki ko daw, hindi sumasagot. Yung mga baboy, sabi niya, binili niya. Hindi ko na siya hiningan ng senahod niya. Yun pala sa kapatid niya galing. Binigay lang. Pinabinta niya lahat ng baboy. Sabi niya para sa pag-aaral ng anak ko na sa Biyo mag-aaral. Wala naman po nangyari. Puro pambabae po ang ginagawa niyan. Bakit naman ako hindi magbibigay? Lima yung anak namin. Magbigay ng 1,000, 2,000. Tapos magsasabi siya, hiniram, priority pa niya yung mga kaibigan na pinahiram niya. Sabi nga ng anak niya, puro drawing yan si Papa, Mama, wag ka na yan maniniwala. Hindi na po ako magsasalita. Parang hindi naman arrangement ang ano nyo, ma'am. Eto sir, sige po, kasi si Mrs. po parang may dinadagdag lang po sa mga gusto Hindi. niyong masabi. Hindi, Eto na ano. lang po sir, para sa inyo po itong katanungan ko. One-sided lang kayo, ma'am. Ma'am, one-sided lang kayo. Hindi na ako nakakapagsalita. Eto nga po sir, para po sa inyo at makapagsalita po kayo. Mrs. Diyan ka lang po muna, ha? Huwag ka munang magsasalita, Mrs. Sir, sa Pansin ko kanina pa eh. Ano ba yan? Akala ko ba maayos yung ano natin sa Opo usalit sir, natin? kaya po kami naandito para po maayos po kayo. Ma'am, pass is pass na yan, ma'am. Pero yung sa ngayon, wala siyang nahuhuli sa akin. Kasi wala naman talaga akong ginagawang masama sa ngayon. Sa Opo. Facebook, Ma, makikita mo Yung yun. pass is pass na yun. Ang tagal na nun. Pero bakit mo naman sir ginawa yun pero tapos ngayon gusto mo no comment ka, nababanggit ni Mrs. yun eh. Ako po, ma'am, sa totoo lang, matagal ko na nga inihiling sa kanya na magsama kami. Para lahat naman ang nagiging problema niya, ako na yung sasaluhin. Kaya hindi naman Ma'am, siguro yung ako resibo bangko, lahat sa ma'am. anak niya. Ganun pala, Kailangan ko rin, Mrs. eh. Yun pala yung gusto ni Mr. Maging maayos kayo. Lahat ng mga pinoproblema mo financial, siya na daw po yung bahala. Matanong ko lang po, sir. Mahal mo pa rin po ba itong si Mrs.? Alam mo, ma'am, kung sa mahal na mahal ko yan. Ayun! Oh, Mrs. Kaya lang, hindi ko na nakakausap ng maayos yan, ma'am. Nandito ako ngayon, ma'am. Ayan. Ikipag-usap. Kaya So- lang, kung ibabanggit, pero po, ma'am, kung ibabanggit yung mga pasko, ma'am, Oh, ganito na lang po, sir. Naandito si Mrs. Baka may gusto kayong sabihin sa kanya. hello, ma. Alam mo, mga matagal na yan ang pinagkaano mo. Eh, huwag mo na pagparakukunin yan sa Facebook na mga... Huwag sa kang Facebook masyadong na mga... babaero. Sir, Babaero pagpatuloy talaga niyo yan, po. ma'am. Wala na yung pagbabago. Ano ba yan? Alam mo, Mrs., parang nakikita ko po sa inyo, meron po kayong mga pinaguhugutan, pero sa totoo po talaga, mahal mo rin si Mr. Ay sa ngayon po, parang nawalan na po talaga. Lalo na sa ginawa niya sa akin, na ako daw nanggaga lalaki. Saan ang ebidensya niya? Kinapakpa po ako niya ng tuwalya. Doon ka nasasaktan dahil akala mo, wait lang, balikan ko si Mr. Mr., bakit mo naman sinaktan si Mrs.? At bakit mo naman daw pinagsabihan siya na meron siyang lalaki? Alam, ma'am, ayaw kong pag-usapan ng bagay na yan. No comment na po ako yan, ma'am. Kasi, una, mga anak kong mga babae. Kaya ayaw ko naman comment sa mga bagay na ganyan. Private sa amin na lang dalawa yun. Opo. Pero sir, ito po ba na
binabanggit ni Mrs. na sinabihan mo siyang may mga lalaki, ay ano po yun? May basehan po ba or nagsiselos ka lang po no kay comment Mrs.? na po ako. Ma'am, no comment na po ako yan, ma'am. Pero bakit Asawa mo ko po yan, ma'am. Opo, sir, Ma'am, naiintindihan kita. asawa ko po yan, ma'am. Naiintindihan Sandali po, kita, ma'am. sir. Hello, ma. Alam mo, mga matagal na yan ang pinag-ano mo. Eh, huwag mo na pagparakukunin yan sa Facebook na mga... Huwag kang masyadong babaero. Si Malo, pinuntahan ko. Nagyaya daw yan, pumunta daw dito sa Legazpi si Malo at magpasyal-pasyal sila. Kaysa ngayon po, parang nawalan na po talaga. Lalo na sa ginawa niya sa akin, na ako daw nanggaga lalaki. Saan ang ebidensya niya? So nasaktan ka doon dahil parang... Sinapak pa po ako niya ng tuwalya. Alam, ma'am, ayaw kong pag-usapan ng bagay na yan. No comment na po ako yan, ma'am. Kasi, una, mga anak kong mga babae. Kaya ayaw ko na magko-comment sa mga bagay na ganyan. Private, sa amin na lang dalawa yun. Opo. Hindi po pwedeng no comment na lang tayo dito kasi si Mrs. inilapit po ito sa amin na problema Oh, at kami eto naman lang, po, ma'am. ang gusto po namin ay pag-ayusin po kayo. Hindi po kami nandito para lang mag-ingay, kundi ayusin po ang inilapit na problema ni Mrs. At syempre, yung problema po ninyo ay maayos din. Ganito na lang, ma'am. Magiging ako ng sorry. Kung mali ko. Para matapos na po. Mrs., narinig mo po si Mr. Nagsusorry na po siya. Kung sa pag-ayos po, wala na pong pag-asa. Yung sustento na lang po ng mga bata kasi paulit-ulit lang naman po ang gawain yan. So, ibig sabihin po nito, Mrs., na kapag desisyon na po kayo, Nakapag-desisyon na po ako. Nanliligaw daw yan sa mga account eh. nang liligaw. Gamit yung picture ko. Ganito na lang, Mrs. Galing na po mismo sa inyo na ayaw nyo na kay Mr. Opo. So, tigilan nyo na po yung kakagawa ng mga fake account para guluhin yung buhay ni Mr. Titigilan ko na po. Ay, magkano po, ma'am, ang gusto nyo pong ibigay ni Mr. sa inyo buwan-buwan? Ang ibibigay niya sa mga anak, 8,000 dapat. Okay. Hindi naman tayo kinsinas. May haliding 5. Ano ba yan? Yung Kasi ibigay. ang college ko, ma'am, 2 na, mga project. Ngayon po, mag-graduate nga yung anak niya. Anong sinabi niya? Huwag ka nang mag-graduate. Kaya yung anak niya, iyak nang iyak, yung anak niyang lalaki. Okay. Ako po, ma'am, gwardiya lang po, ma'am. Nagkakataon lang nakaraan na sinabi ko sa kanyang 9K kasi may holiday na 5 baga nakaraan. Opo. Kaya kong ibigay sa kanya 4-5 kada kinsinas. Nasa kabilang linya ng telepono po ang punong barangay ng Barangay San Miguel, Iriga City na si Kapitana Princess Monsalve. Magandang hapon po, Kapitana. Habang nakikinig po ako sa diskusyon na ninyo, naaawa po ako sa mga bata. I would advise na punta na lang po sila dito para po mag-usap po kami. So ang gawin na lang po natin, Kapitana, ay tulungan po natin itong mag-asawa para po dyan po sa inyong barangay, sa harap po ninyo, ay mapag-usapan po nila ito pong patungkol po sa sustento. Kahit po yan ipabarangay mo po, hindi talaga po yan pumupunta. Sa barangay ligaw nga po, hindi yan pumupunta sa barangay. Okay. 2 sumo na po yan sa kanya, hindi rin po yan pumupunta. Ako po, ma'am, sa bagay na kaya di ako pupunta kasi may bagay na di rin ako nagustuhan sa kanya. Kaya po di ako pumupunta. Kasi kung mag-uusap lang naman ng maayos, willing ako. Ang problema, kung nag-hysterical siya, hindi, ayaw ko yung puro na lang kahihiyan. Gusto ko, kaya nga ako umarap sa inyo. Kasi sabi ko nga yung maayos na pag-uusap lang. Ang dating dito parang nimurder na ako ng gusto eh. Kami po ay naandito para po tulungan po kayo. Ito naman si Mrs. Siyempre, naghihimutok po ang kanyang dibdib, ang kanyang galit dahil po sa pinanggagawa nyo. Sigurado po itong si Mrs. ay hindi na po magrereklamo dahil ang gusto niya lang naman po ay sustento para po sa inyong mga anak. Okay, ganito na lang po, sir. Bibigyan po namin kayo ng 1 linggo na mapag-isipan po ninyong mag-asawa at handa po ang aming team na samahan kayo at asikasuhin ang inyong pong reklamo.